Kinsa ang mag-demo? Hello, kinsa ang mag-demo? People. Sila Maricel, Espiritu, sir. Espiritu and Sa bosa, sir. Kabosa. Sige. Yes, sir. In the meantime, mag-start na lang ang demo. Ha, mintras na pa ko'y gina-prepare. Mag-start na lang. Anyway, naman si Miss Huwaban i-record na yato. Dito alam ko maminaw kay para dili mausik ang oras. Sige daw, kinsa ba ang demo? Iskabosa and Espiritu, sir. okay, sige. Please paki-start na lang. Kay napay gisugo sa kuha si Sir. Kasi ako pang kuhaunon kadali. Sige, unsa man Jess ha? Kamo tanan? Kisay naka-download? Wala po Wala. ni sir. Wala. Wala mi naka-download, sir. Wala i-upload o balik ba? Kung ako ra i-re-upload. Question right now, sir. Sige, Okay, sige. sir. Thank you. Class, pagsugod lang mo ha kay mula nasa ko taon kadali kinanawag na si Sir. Okay? Good afternoon, sir. Okay, okay. Magandang hapon, mga bata. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon, Kumusta ma'am. naman kayo? Okay lang po, ma'am. Mabuti Okay naman, lang ma'am. po, ma'am. Opo, ma'am. Okay, mabuti. Bago tayo magsimula sa ating klase, ay manalangin muna tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kaibuti mo po, Panginoon. Kaya patuloy na pinupuri at sinasamba ka namin. Dalangin po namin, nagabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maunawaan ang lahat ng mga aralin ituturo sa amin.
Bigyan niyo po kami ng talino, pagmamahal, at kalakasan sa aming pag-aaral. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming paaralan, ang aming mga guro at mga magulang. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, uulitin ko. Magandang hapon sa inyo, mga bata. Magandang hapon, ma'am. Magpapakilala muna kami. Ako si Teacher Maricel at ang aking kasama naman ay si Teacher Jade at kami inyong mga guro sa araw na ito. Bago natin simulan ang pagtalakay sa ating aralin, mayroon kaming mga paalala. Una, mag-focus sa pakikinig habang nagpapaliwanag o nagsasalita si teacher. Siguraduhin nakikinig ka ng maayos. Iwasang gumawa ng ibang bagay na makakasagabal sa inyong pakikinig. Lubos kang makikinabang kung magpo-focus ka sa pakikinig sa inyong guro. Malinaw ba, mga bata? Opo, ma'am. Ikalawa, huwag maingay. Dapat naka-off lahat ang inyong mic. I-on lamang ito kapag kayo ay sasagot sa mga katanungan o kung mayroon kayong mga tanong. Pangatlo, ay pag kayo ay sasagot sa mga tanong o sa ating mga gawain, mag-chat lamang kayo sa ating chat box ng letrang C. Inuulit ko, pag kayo ay sasagot sa mga tanong o sa mga gawain, mag-chat lamang kayo ng letrang C sa ating chat box. Naiintindihan ba, mga bata? Yes, ma'am. Opo, ma'am. Okay, kung naiintindihan nyo, mag-chat nga kayo sa ating chat box ng letrang C. Okay, magaling. Ngayon, ito ang ating mga layunin. Sa katapusan ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahang nakakikilala sa pamana ng sinaunang Pilipino bilang bahagi ng pagkakakilanlan ng kulturang Pilipino. Pangalawa, napahahalagahan ang pamana ng sinaunang Pilipino sa pang-araw-araw na buhay. Nakapagbubuo ng kaalaman tungkol sa pamana ng sinaunang Pilipino. Sa puntong ito, magkakaroon tayo ng isang palaro. Gusto niyo ba iyon? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Opo, Ang ma'am. tawag sa larong ito ay Guess Me, na kung saan maipapakita akong larawan at hulaan ninyo kung ano ito. Kung gusto ninyong sumagot, mag-chat lamang kayo sa chat box ng letrang C. Kung sino man ang unang mag-chat ay siya ang sasagot. Kapag tama ang kanyang sagot ay mabibigyan siya ng puntos. Ready na ba kayo? Opo, ma'am. Opo. So ngayon, magsimula na tayo. Sa unang larawan, ano kaya ito? Okay, Miss Taylara, Opo. Pencil case po, ma'am, na may mga lapis, ballpen, ruler, at ano. Yes. po. tama. Ito ay isang pencil case. Okay, ang pencil case ay isang lalagyan ng lapis,
Crayola, ballpen, at iba pa. Ikalawang larawan. Okay, Randy Trubillas. Libro po, ma'am. Tumpak. Ito ay isang libro. Ikatlong larawan. Okay, Miss Beverly. Eraser, ma'am. Magaling. Ito ay isang eraser. At ang panghuli naman, okay, Ana Marie Pacabes. Lapis, ma'am. Okay, tama. Ito ay isang lapis. Nag-enjoy ba kayo, mga bata? Opo, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ngayon, sino sa inyo ang nakaalala sa tinalakay ni na Teacher Divina at Teacher Judy Ann kahapon? May nakaalala ba sa tinalakay nila kahapon? Nandyan ba si Randy Trubillas? Yes po, ma'am. Ano ang tinalakay nila kahapon? Ang tinalakay natin kahapon po, ma'am, ay tungkol sa edukasyon at agham at teknolohiya at teorya tungkol sa pinagmula ng Pilipino po, ma'am. Mahusay! Ang tinalakay nila kahapon ay ang unang Pilipino, mga kwento sa Biblia, mga teorya tungkol sa unang Pilipino, edukasyon, agham at teknolohiya. Ngayon naman ay magkakaroon ulit tayo ng isang palaro. Gusto niyo ba iyon? Yes po, ma'am. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Kagaya nung nilaro natin kanina, kung kayo ay sasagot, magchat-chat lamang kayo sa chat box. Opo, ma'am. Nandyan pa ba? Okay. Mrs. Espiritu, nandyan ka pa ba? So ang tawag sa laro natin ngayon ay 3 picks. Sino ang partner ni Mrs. Espiritu? Escabosa, sir. Jade. Sir, nawala ko. Sir, nawala ko. Hinay kang signal, sir. Sige, go lang, go. Kung dili kaya sa mga signal, gamitan na ang chat box. Okay po, sir.
Kaya pa, Ano Miss kaya ito? Puto? Okay, sige, go. Okay, Miss Pial. Bahag po, ma'am. Tama, ito ay isang bahag. Ang bahag ang sinusuot ng mga kalalakihan na pang-ibabang kasuotan. Next. Ano kaya ito? Okay, Miss Jillian Taylara. Bahay kubo po, ma'am. Tignan nga natin. Tama, ito ay isang bahay kubo. Ito ay yari sa mga materyales na madaling matagpuan sa kalikasan. Hugis parisukat ito na may isa o dalawang silid. Naaangkop din ang bahay kubo sa tropikal na klima ng Pilipinas. At ang panghuli, okay, Miss Beverly. Tattoo, ma'am. Tama. Ito ay isang tattoo. Isang palamuti sa katawan na maiba't ibang disenyo tulad ng hayop, ibon, bulaklak at iba pa. Magaling mga estudyante. Ngayon, ito ang makabagong bokabularyo na ating aalamin. Talasalitaan. Pumaras, isang alahas na hugis rosas. Ganbanes, isang uri ng gintong pulseras na isinusuot nila sa braso at binti. Disenyo, paraan ng pagkakabuo ng isang bagay. Palamuti, isang uri ng bagay na ginagamit upang maging kaaya-aya ito. Lahat ng binanggit ko gaya ng bahay kubo, kangan, bahag at iba pa ay bahagi ng ating talakayin ngayon. At ito ay bahagi ng pamana ng sinaunang Pilipino o ang ating pamanang Malayo. Isa sa pamana ng sinaunang Pilipino ay pagkain. Class, ano ang lagi niyong kinakain araw-araw? Bigas po, ma'am. Kanin at ulam. Or, Okay, magaling. Alam niyo ba na karamihan sa kinakain natin ngayon ay ang pangunahing pagkain ng mga ninuno natin? Gaya ng bigas. Bigas ang pangunahing pagkain ng ating mga ninuno. Niluluto nila ito sa mga palayok,
o kawayan. Pangunahing pagkain din ang gulay, prutas, asukal, isda, manok, karneng kalabaw at usa. Mayroon po ba kayong idagdag na ideya? Wala na po, ma'am. Okay, very good. Ang sumunod naman ay ang pananamit at palamuti ng sinaunang Pilipino. Para sa inyo, class, ano ba ang kasuotan? Nandyan ba si Miss Barbarona? Nandito po, ma'am. Okay, para sa iyo, Iha, ano ang kasuotan? Ang kasuotan po, ma'am, ay ginagamit natin sa ating katawan upang hindi po tayo, halimbawa, ma'am, ginawin, kapag malamig ang panahon, ang kasuotan po ay ginagamit natin upang hindi po tayo ginawin o tinatawag nating saplot sa katawan po. Okay, tama. Ang kasuotan ay isang mahalagang pangangailangan ng tao. Ito ang nagbibigay proteksyon sa ating katawan sa lamig at init man ng panahon. Magkakaiba ang suot ng mga Pilipino mula ulo hanggang paa. Ang sinaunang kalalakihang Pilipino ay nagsuot ng pang-itaas na damit na tinatawag na kanggan o kangan. Alam niyo ba, class, na ang kangan ay isang pang-itaas na damit ng mga sinaunang Pilipino. May iba't ibang kulay ang kangan. Ang kulay ng kangan ay batay sa katayuan sa lipunan ng may suot nito. Pula ay para sa mga dato at asul o itim ay para sa may mababang katayuan sa dato. Inuulit ko, ang kulay ng kangan ay batay sa katayuan sa lipunan ng may suot nito. Pula ay para sa mga dato at asul o itim ay para sa may mababang katayuan sa dato. Ang kangan din ay isang tsaleko na walang kwelyo o manggas. Ang sumunod naman ay bahag. Ito ay piraso ng telang nakabalot sa baywang at may habang hanggang hita. Ang bahag ay ginagamit pang ibabang kasuotan ng sinaunang Pilipino. Putong. Ang putong ay isang piraso ng tela na ibinabalot sa ulo. Kagaya ng inyong nakikita sa larawan, yan ang halimbawa ng putong. Tulad ng kanggan, sinasalamin din ng putong ang katangian ng may suot nito. Halimbawa, pulang putong ang isinusuot ng mga taong nakapaslang na ng tao. Ang mga nakapaslang naman ng 7 tao ay nagsuot ng bordadong putong. May tanong po ba? Wala na po, ma'am. Wala na po, ma'am. Wala, ma'am. Ngayon, dumako na tayo sa mga kasuotan ng sinaunang kababaihan. Sa kababaihan, ang pang-itaas na kasuotan ay tinatawag na baro. At pang-ibaba naman ay ang maluwag na palda na tinatawag na saya ng mga Tagalog at patadyong ng mga Bisaya. Tandaan ha na ang baro ay isang kasuotan ng sinaunang kababaihan na ipinapatong na may manggas at ang saya naman ay maluwag na palda. Malinaw po ba? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Ang sumunod naman ay ang mga palamuti ng mga kababaihan. Ang sinaunang kababaihan ay mahilig silang magsuot ng palamuti sa katawan. Isa na dito ay ang pumaras, na isang alahas na hugis rosas at ganbanes
isang uri ng gintong pulseras na sinusuot nila sa braso at binti. Nagsusuot sila ng hanggang 4 na pares ng gintong hikaw sa kanilang tenga. Gumagamit din sila ng ginto upang palamutian ang kanilang ngipin. May tanong po ba? Wala po, ma'am. Wala po. Okay. Ngayon, dumako na tayo. Ang sumunod naman ay ang mga tato. Class, pag naririnig nyo ang salitang tato, ano agad ang naiisip nyo? Nandyan pa ba kayo? Mga pinta sa katawan, ma'am. Okay, magaling. Alam nyo ba na isa sa mga palamuti ng sinaunang Pilipino ang tato? At hindi lamang ito palamuti lang, may kahulugan din ito. Ang tato ay isang palamuti sa katawan. Ito ay may iba't ibang disenyo tulad ng hayop, ibon at iba pa. May dalawang layunin ang paglalagay nila ng tato. Una, upang ipakita ang kanilang kagitingan sa digmaan. At ikalawa naman, upang lalong gumanda ang kanilang katawan. Inuulit ko ha, may dalawang layunin ang paglalagay nila ng tato. Una ay upang ipakita ang kanilang kagitingan sa digmaan at upang lalong gumanda ang kanilang mga katawan. Alam niyo ba, class, na pinaniniwalaan din ng sinaunang Pilipino na may taglay na mahika at kapangyarihan ang mga tato sa kanilang katawan. At kung sino man ang mayroon nito ay magtataglay ng ibayong lakas sa pakikidigma. Naging tanda rin ang tato ng tapang at mga tagumpay ng mga mandirigma. Talamak ang ganitong tradisyon sa mga buntok, igurot, sa Kalinga, sa Ifugao, at sa iba pang tribo o saan mang lugar sa Pilipinas. Lahat ng binanggit ko ay bahagi na ng ating kasaysayan at kultura. Lahat ng ito ay makilala ang katangian ng kultura ng ating bansa. Dapat tayong mga Pilipino, dapat nating bigyang halaga ito dahil dito tayo nakilala. Dito nagsimula lahat kung anong meron tayo ngayon. Naiintindihan ba, mga bata? Yes, ma'am. Opo, ma'am. May tanong po ba? Wala na po. Wala na po, ma'am. So ngayon, ang tanong, ako ang magtatanong sa inyo. Magchat-chat lamang ng letrang C sa chat box kung gusto niyong sumagot at kung walang magchat-chat, magtatawag ako ha? Okay lang ba? Yes, ma'am. Okay, Oo, ito ang tanong. Paano mo papahalagahan ang pamana ng sinaunang Pilipino sa pang-araw-araw na buhay? Paano mo pahalagahan ang pamana ng sinaunang Pilipino sa pang-araw-araw na buhay? Walang gustong sumagot? Okay, nandyan ba si Barbarona? Dito po, ma'am. Nandito po, Iba ma'am. naman. Sorry, Miss Barbarona. Okay lang po, ma'am. Nandyan ba si Miss Judy Ann Discaliar? Po, ma'am. Para sa'yo, Iha, paano mo pahalagahan ang pamana ng sinaunang Pilipino sa pang-araw-araw na buhay? Pahalagan ko po ito sa pamamagitan ng
Mamagitan ng pagsasabuhay araw-araw po, ma'am. Mahusay! So, sa pamamagitan ng pagmamahal ito, sapagkat ang ating kultura ay sadyang napakahalaga sa ating bansa. Dahil kinagisnan na ito, kaya dapat natin itong mahalin at ipagmalaki upang mapalago ito at makilala ng sangkatauhan. Malinaw ba mga bata? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Wala na po, ma'am. So ngayon, ipagpapatuloy na ni Teacher Jade ang talakayin. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Okay. Bago tayo magpapatuloy sa ating tatalakayin, susukatin muna natin kung ano-ano ang inyong natutunan sa pagtatalakay ni Ma'am Maricel. Okay? Opo, sir. Opo, sir. Okay. Ano-ano ang layunin kung bakit sila naglalagay ng tattoo sa kanilang katawan? Betty, nandyan ka ba? Yes po, sir. Okay. Ano-ano ang layunin ng kung bakit naglalagay ng tattoo sa kanilang katawan ang mga sinaunang Pilipino? Upang lalong gumanda ang kanilang katawan, sir, at upang ipakita ang kanilang kagitingan sa digmaan po. Tama. Okay. Pangalawa, magbigay naman ng isang halimbawa ng pagkain ng mga sinaunang Pilipino. Kanin po, sir. Bigas Po, sir. manok po. Gulay po, sir. Sir. Mahusay. Ngayon, dumako muna tayo sa ating tatalakayin. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga bahay at tirahan. Mga bata, ano nga ba ang bahay at tirahan? Ang bahay o ang tirahan ay isang istruktura gawa ng mga tao o mga ngaso at isang tirahan na nagpoprotekta sa mga tao sa hangin, init o lamig at sa mga tao o hayop na ibig pumasok na walang pahintulot. Mga bahay at tirahan ng mga sinaunang Pilipino. Iba't ibang uri ng tirahan ng mga sinaunang Pilipino. Una, ang nguyib at mababatong gilid sa bundok o ang kuweba. Ang kuweba ay ang
Hello, kaya pa Jade Loy? Napakadiha. Sir, madungog ko, sir. Madungog ka. Okay ra gud imong signal. Okay, ang bahay kubo, ang katutubong tirahan ng mga Pilipino, ito ay yari sa mga materyales na daling matagpuan sa kalikasan. Hugis pari sukat, ito na may isa o dalawang silid. Mga bata, may idea ba kayo kung ano-ano ang mga materyales na ginagamit sa paggawa ng bahay kubo? Mr. Turbillas, may idea ka ba? Opo, sir. Kawayan po, sir. Tama. Sa paggawa ng bahay kubo, maaaring gamitin ang kawayan, ang abaka para sa pagtali ng mga materyales. Dahil noong sinaunang panahon, wala pang pako na ginagamit upang makabuo ng bahay o tirahan. Pangalawa ay ang payo o pali. Tahanan ng mga katutubo naninirahan sa hilagang bahagi ng Pilipinas, particular sa Cordillera. Ito ay hugis pyramid at yari sa makapal na patong ng kugon, kung kaya't madilim ang loob nito. Itong payo ay medyo kagaya din sa bahay kubo, pero ito ay mas matibay ito dahil ang ginagamit minsan nito ay minsan pinapalibutan ito ng bato upang protektahan tayo sa malakas na hangin. Sunod ay turugan. Ito ay hindi pangkaraniwang tahanan, sultano, bagkos ay para sa dato. Ang turugan ay ito ay tirahan ng mga dato o ang mga leader ng isang katutubo sa isang pangkat o susunod ay raku. Ang bahay na ito ay yari sa limi at bato. Matatagpuan ang pinto at bintana ng bahay na ito sa direksyon kung saan hindi pinakamalakas na umihip ang hangin. Ang raro ay sa panahong ito ay may raro pang nakatayo o tinitirahan ang tao sa Batanes. Sa Batanes kasi, mga bata, ang Batanes ay nakaharap sa Pacific Ocean, kaya ang mga bahay doon ay kailangan mas matibay kasi ang hangin doon ay sobrang lakas at madalas dinadaanan ito ng bagyo, kaya ang mga tao mas pinipiling gumawa ng raro upang maprotektahan sila sa hangin
sa lindol, sa bagyo. Ang susunod nating tatalakayin ay ang kaugalian sa pagpapakasal. Noong unang panahon, isang kaugalian ng ating mga ninuno na magpakasal sa kanilang kauri. Halimbawa, dapat magpakasal ang isang babaeng maharlika sa isang lalaking maharlika. At ang isang lalaki at ang isang lalaking alipin ay sa babaeng alipin. Pero ang kaugaliang ito ay hindi naman pinagbabawal na ang maharlikang babae ay hindi na pwedeng magpakasal pwede rin naman na ang prinsipe o prinsesa ay umibig or magpapakasal sa mga taong simple lang ang pamumuhay. Mga bata, may itatanong ba kayo? Hello mga bata? Wala na po. Nandyan pa ba kayo? Po, sir. Opo, sir. Opo, sir. Opo, sir. May itatanong pa po kayo? Wala na, sir. Wala na po, sir. Okay. Ngayon, dumako na muna tayo sa ating mga gawain. Suriin mo. Isulat ang PSP kung ito ay pamana ng sinaunang Pilipino at HK naman kung hindi ito kabilang. Basahin ng mabuti ang bawat item at isulat ng maayos sapat lang ang napiling sagot. Sagutan ito sa isang kapat na papel. Sagutin lamang ito sa loob ng 3 minuto. Gawin mo. Gamit ang inyong natutunan tungkol sa pamana ng sinaunang Pilipino, gumawa ng isang talata na may 5 pangungusap kung bakit mahalagang pag-aralan pamana ng sinaunang Pilipino. Isulat ito sa malinis na papel. Sagutin lamang ito sa loob ng 5 minuto. Rubrics. Pamantayan. Malinaw na nailahad ng kaisipang batay sa sangguni ng mga datos na natutunan mula sa talakayan. Pangalawa, malinis na pagsulat ng salaysay. Kabuuhan, 15 na puntos. Basahin mabuti ang tanong at bilugan ang titik ng tamang sagot. Enumerasyon. Sagutin ang sumusunod na tanong. Magbigay ng 5
pangunahing pagkain ng mga sinaunang Pilipino? Ano ang 4 na uri ng tirahan ng mga sinaunang Pilipino? Pagpapayamang gawain. Bumuo ng isang slogan tungkol sa kahalagahan ng pamana ng sinaunang Pilipino. Ito'y di dapat lumampas sa 10 salita ay pangungusap na klas. Ito'y di dapat lumampas sa 10 pangungusap. Isulat ito sa sangkapat ng bahagi ng kartulina na ginupit sa parihaba. Sundin ang pamantayan sa pagsulat ng slogan. Yun lang po at maraming salamat. Okay, maraming salamat, Ginoong Jade Loy Escabosa. Nairaos mo rin. Na-feel jud na ako nga imuhang kalisod. Okay. Thank you very much, Mrs. Perito. Okay. Pwede makita ang lesson plan. Okay, I truly appreciate Mrs. Perito and Mr. Escabosa. Mahusay po. Okay, I accept the excuse of nawala yung signal kanina. Okay? Pero at least na ano jud gamay na lang kaayo kung nabantayan. Please iwasan po ninyo ang paggamit ng ating talakayin ha, talakayan, discussion talakayan. Ang ating talakayin is to discuss. Okay? So dapat kabalo kanus gamiton ang duha, kat permintig yun siya mga interchange. Sige po, pakibaba. Kasanayan pang pagkatuto. Okay. Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inusahang natutukoy ang pamana ng sinaunang Pilipino bilang bahagi ng pagkakakilanlan ng kulturang Pilipino. Na-attain, wala. Hello? Natin kayo, sir. Natin, sir. Very good. Napahahalagahan ang pamana ng sinaunang Pilipino sa pang-araw-araw na buhay. Opo, sir. Na-attain, sir. Natin, sir. Wapo kaayo pag-conceptualize. Na-attain po, sir. Damo ka ng ganyan pagka-construct sa questions o pagka-construct sa concepts, ganahan kaayo ko. Nakababahagi ng kaalaman sa pamamagitan ng sulat ng isang talata tungkol sa pamana ng sinaunang Pilipino. Na-attain, wala. Na-attain, sir. Natin, sir. Question na. Katong labi na katong nag-discuss siya about atong mga costume. Okay? Next daw, pakibaba po. Na-attain lahat ng objectives. Okay, tapos maganda din ng boses ni Mrs. Perito. Kanang nagyo siya command. She is a person of authority. Okay. Kanabang, ug siya ang mutingog, manghilom yun ang mga estudyante. Sir Jade Escabosa, okay man ka sir, pero na-feel yun ako ang imuhang pulba nga, nakulangan ka confidence karong hapuna. Okay, the moment ka mo pronounce, the manner ka mo pronounce, the manner ka mo ask questions sa mga estudyante, tinuod dili. No? Feeling na ko nakulbaan ka. Napod mo, ambot, napod kay mga fans, kay mo pong mga classmates, dunggan jud na ako nga mukatawa pud sila. Maski nag-answer sila, nagkatawa sila maminaw sa imo. Najud kay fans, di Jade Loy. Dili basta-basta. Sige daw. Pakibaba po sa drill. Dili na ako mabasa. Okay, ano ang naalala ninyo sa aralin kahapon? Ganahan ko, ana, magbigay ng isang teorya tungkol sa pinagmulan ng Pilipino. Okay, ganahan ko. Sa Ray Mabita ang narahulaan kung ano ito. Okay. 3
fix one word. Ganahan ko sa pagganyak. Sige, next. Okay, wala ko problema. Paglalahad. Sige, baba pa. Ganahan ko anak kay paglalahad na ipagganyak na tanong pagtatalakay. Sige, go. Okay, very good. Next. Okay ang instructions? Hello, kumusta ang instructions? Okay ba, dili? So, ba mo maningog ni sila? Okay, sir. Okay ang instructions. Okay, sir. Okay, Hindi po, sir. good. Now, for Miss Espiritu, I have decided you are exempted for the final exam. For Sir Jade Loy Escabosa, to give you justice, kinakulbaan jud ka. You will Thank have you. extra additional point of 30 ang madugang sa imuhang final. So kung safe na kasi imong final, sir, maski dili ka exempted, at least na nakay pundo nga 30 points. Kay naganahan ko sa inyong lesson plan, naganahan ko sa proseso. Ang pagdala na lang jud, ang confidence na jud ang kulang ni Escabosa. Kay Miss Espiritu, you are safe for the final exam. Sir Jade Loy Escabosa, you have 30 points nga pondo for final exam. Sir? You have 30 points nga pondo for final exam. Thank you, sir. Okay, so that would be all for this afternoon. Unta musunod kay ninaani na ang lesson plan, ninaana na pod mo discuss.